Si Edniel Parosa, aba, ano report niya? Si Apo General Omet Browner, ang ating AFP chief, nagbabala. Ala, anong babala niya, ha? Kudeta ba? Hindi naman. Professional ng mga sundalo natin ngayon, ha? O nga, ano, ha? Umaasa ba ang dating Paulong Digong na dahil dinoble ang sweldo ng mga sundalo, pagkahikayatin niya, susunod sa kanya? Ayan, kaya lang professional ang mga sundalo natin. Ayan. Pero in fairness, laking pasalamat din ang mga sundalo kay Apo Digong, ha? Ayan, dahil ang daming benefits na doble ang kanilang sweldo nung siya ang Commander-in-Chief. AFP Chief General Romeo Browner the Jr. Abay, ibang bansa daw ang makinabang sa bangayang politika sa Pilipinas. Ayan, yung mga external threats. Naku, itong si Jel Browner, sumasakit na ng ulo nito, ha? Ang daming problema. Ayan, katulad na lamang dyan sa West of Philippine Sea. Ayan. Hindi pa rin matapos-tapos yan, Lakay. Gusto yatang sakupin ng Pag-asa Island. Alam mo naman, Lakay, ang China, lahat na lang gusto kanila. Ay, actually, pati sa Europe, ha? Ayan, di ba, Lakay, pati sa ibang country, may issue sila ng pangangkin ng teritoryo. Ay, sinabi mo. Akala mo nang makagaganid ditong mga to. Itong sleeping dragon, nagising na. Nagising naman, sobra-sobra. Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay, nagbabala nga ang Armed Forces of the Philippines sa maaring epekto kung magwawatak-watak ang mga Pilipino dahil sa politika. Ayon kay AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., matutuwa rito yung mga hindi niya na pinangalan ng bansa na kalaban at kung tawagin ay external threat. Sinabi ni Browner na posibleng samantalahin ito ng naturang banta para pumasok at kontrolin ang sitwasyon sa Pilipinas. Nang tanongin naman ng General kung ito ba ang direksyong nakikita ngayon ng AFP sa gitna nga ng mga patutsadahan sa politika, sinabi niya sa mga reporter na kasama ito sa maaring posibilidad. Pakinggan natin ang General. We will have a divided nation. Hindi po natin dapat hayaan yun. Because it will allow other countries, external threats, to come in unimpeded and take control. Hindi ko sinasabi that they will invade, but they will take control. Ginawa ni Browner ang paalala matapos tablahin o kontrahin ang panawagang military intervention mula kay dating President Rodrigo Duterte. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Edniel. Una sa Pilipinas, Lakay. Wala mga karatula dyan sa kampo na military camps na red alert. Wala mga ganon. Dati-dati sanay tayo sa mga ganyan Ngayon wala nang ganon, ano? No reason daw para magtaas ng alerto. Pero naka-alerto ang AFP dahil sa bagyo. Bagyo? Pa rin yan. Ba't may bagyo ba? Bagyo ba? Yung mga sunod-sunod na bagyo. Dahil AFP kasi kayang ginagamit pala rather na pang-relief pati yung mga assets natin. Pero maliban doon, ay PS sila kayo, Presidential Security Command na under din naman ng AFP. Sila lang ang naka-red alert doon sa Malacanang. Ayun. Okay. So, saan ang ikot naman ng General Browner ngayon, Edniel? Wala na tayong idea Lakay sa mga pasulpot-sulpot na lang yan bigla si General Browner. Pero kung di ako nagkakamali, ngayong weekend Lakay, kung matutuloy, ay may mga opisyal na bibisita sa ilang EDCA sites Lakay dito sa Luzon. Abangan natin yan sa mga susunod na oras. EDCA sites, titignan yung mga mga typhoon missiles. Ayan, panlaban sa bagyo. Okay, yung mga title, mga pangalan ng mga typhoon missiles kasi pang pang crisis pagka yung mga kalamidad ayan, kaya may mga EDCA sites ha. Para naman din natin alam na Sabi nga Lakay nung ibang sarcastic, oo na lang. Oo na lang. Sige na, huwag niyo bulahin. Alam naman namin yung threat Ayan, okay. Sige. Okay, marami. Teka muna, may dalawang bagyo pa rin na darating. Sabi ng Pag-asa. Ako, Diyos ko. Disyembre na. Ayan. Okay, maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Campo Aguinaldo.